yung magaling na Palapak na urban planning, city planning na consultant sa buong mundo, yung Palapax. Yes. Nagkaroon na sila ng study diyan nung araw dito sa Philippines. Na-identify na nila yung mga flood Prone areas, area. Binigay na nila sa mga gobyerno at hindi naman inintindi sila. So itong nangyari na ito is hindi talaga acceptable dahil dapat ang gobyerno mismo nung araw pa parang inano na nila yung mga zone na yun. Kinondemn na nila yun for construction. Housing purposes, any structure dahil alam na nila na lulubog in the future yun. Kaya nga yung plano nung sa Lablan City, maraming ilog na na tumatakbong may pahalang tapos may paganon. Parang yun ang buffer sa baha tsaka tsunami. So, safe na safe yun sa baha tsaka tsunami. Wow. Yung earthquake, depende yun sa gagawin mo sa foundation mo. Meron mga design na mahusay sa earthquake. Earthquake proof, kung kaya nilang gastusan yun. Kasi yung talagang magaling na design ngayon sa earthquake, kagaya nung sa Los Angeles Cathedral, no? Pero ang mahal kasi gagawa ka ng parang bakal na foundation tapos may gulong yung may rollers siya, may rollers. Kaya pag nag-earthquake yung buong building sasayaw lang, nagaganon lang siya sa bakal na foundation. Pero ang mahal kasi noon. Hindi naman maraming gustong gumastos ng ganun kamahal. So they take a chance on a lesser expense na design. Marami naman nagagawa na ngayon paraan sa earthquake Yung iba ginagawa lang nila na parang mas flexible yung yung mga tubo tsaka yung mga kwan. Tapos meron expansion chamber sa mga floors ganon. Nakakatulong din yon, pero kung masyado malakas, siyempre malalampasan niya yung design na na flexibility niya. Pero siyempre, kung matutuloy ang Lablan City, dapat lahat ng structure diyan dapat design sa tsunami proof, earthquake proof, flood proof, lahat, di ba? At parang nakikita ko na kung hindi man kasi laki ng Metro Manila, yung Lablan City baka mas malaki pa. Pero hindi siya liliit sa Metro Manila, dapat. Hindi siya liliit kasi ganun kalaki. Ang naman ng ang daming developer na magagawa na naman ng bago mga housing. Sasama rin sila doon. Tapos pag nalaman ng buong bayan na safe na yung lugar na yon, walang kidnapping doon, which is also one of the designs doon sa incorporated doon sa Lablan City. Yung mga checkpoint ganyan. Mahirap gumawa ng ganong masasamang kidnapping. So pag nalaman nila na safe pala sila doon, dadami naman ang kasi ang isang nakaka-attract ngayon sa mga tao dito magpunta, tourists and retirees, yung nababalita palagi dun sa South na kidnapping, sunod-sunod yun ang akala nila buong Pilipinas ganon. Hindi naman nila sinasabi doon lang sa South yan, wag ka pupunta sa South. Hindi nila naisip yun dahil maliit lang Pilipinas. Akala nila buong Philippines laging may kidnapping tsaka Sa totoo lang din, excuse me, engineer, no? Alam naman natin ang ating mga embahada dito sa Pilipinas. Meron silang tinatawag na anong tawag na kasaldi? Advisory na yung mga area sa Mindanao ay bawal bumiyahe. Pero lang ang aking napupuna dito sa ating mga insidente, ang mga kaparian natin na mga dayuhan ang mga tinitira. Bakit? Yung mga matagal na sa akin pala isipan yan. Ilang pari na ang nilapastangan sa mga ganyan. Hindi natin alam kung bakit yun ang gusto nilang kunin. Hindi ko maisip na yung mga nagsiserve sa, hindi ko naman inaano yung mga kapatid natin kung sino man sila, no? Sana wag naman nating bahiran ng ating Republika ng Pilipinas kasi alam mo
kahit ang ating bansa ay katulad nitong lahat ng bagay, lahat ng sakuna, lahat ng bagyo, dumadaan dito sa ating bansa. Nakasosurvive tayo Tapos meron pa tayong dumarating yung mga kidnapping. Mabuti sana kung mga nationalist, mga natin, yung ating mga local na mga kaparian. Mga mga foreigner ito Oo, na-amplify yung yung balita. Pero alam mo, Sir Bong, ang tingin ko dyan, kasi itong mga pare, yun yung mga walang bodyguard Sila yung tiwalang-tiwalang naglalakad kung saan-saan. Kaya makikita mo yung capability ng mga kidnapper na kaya lang nilang kidnapin yung walang security, yung tiwala na naglalakad ng walang kasama, yun ang dinudukot Hindi, nila. pero ang kung matino ang gobyerno. Nahuli na nila yung mga yun, natatakot na rin yung mga future. Tayo lang ang bansa susunod sa Somalia na ganyang karampant ang Kidnapping. ang crime na ginagawa. Kung hindi lang sa Somalia, tayo na ang number 1 sa yung tawag nga nila kidnapping capital of the world. Pero sa isang Lablan City, itong security talagang ina-address din ito ng sigurado. Yeah. So, in and out sa... Yun nga ang number 1 na nung dinidesign namin ang Lablan City, yun ang number 1 na factor na kailangan i-incorporate. Kasi kami mismong mga balikbayan, natatakot sila na magbakasyon dito. Dahil yung mga balita na nadukutan sila, ganyan, mga yung crime. Yun mismo, biro mo, ang dami natin balikbayan ngayon sa Amerika, na hindi pa rin bumabalik. Sa amin na lang, 5 kami magkapatid. Ako lang nandito, 4 nandun pa. Dahil ayaw nila. So, sa security. So, yun, pwede bang, pwede bang magkaroon ng konting pahape, kung paano natin ilalatag ang security ng isang Lablan City, So, ano ba ang kaibahan ng seguridad sa Lablan City sa kasalukuyang seguridad na isinasapraktika ng mga ahensya ng kapulisan, ng mga kasundaluhan dito sa Pilipinas? Kagaya yung na-design na lahat doon na may mga checkpoint, no? Kaya kung mayroon mang gumawa ng ganong crime sa loob, dadaan siya sa maraming kwan. Kaya ang mangyayari, sasabihin na lang nila, pare, delikado tayo diyan, wag na lang diyan. Dito na lang tayo sa Metro Manila, wag na sa Lablan City. Kasi walang exit doon. Wag na tayo maglakas loob diyan. Dahil malamang mahuhuli tayo. Kasi walang lalabasan. Meron lalabasan, pero dadaan ka sa mga security, yung mga inspectionin yung kotse mo, ganon lang. So, kung may nakidnap sila, pag binuksan yung hood, ba't may tao rito? Huli ka agad, okay, So, parang parang Subic, Sa ngayon, sa Subic at saka sa Clark, may mga ganong klase ng security. Pero mas maano pa ron kasi cellular pa ang mismong security doon, hindi lang sa labasan ng perimeter ng Lablan City. Kung hindi yung ang tawag doon yung cellular, halimbawa yung isang subdivision, meron din security room bago makalabas ka sa Lablan City. Tapos sa mismo, sa mga commercial area mismo, meron din mga security doon. Kaya ang daming dadaanan na security ang pero yun talagang na plano lang lahat yun. So each section ng Lablan City talagang may kanya-kanyang security. Bukod pa dun sa kagaya ng mall, meron din silang sariling security. Tapos yung ibang dadaanan na ibang section, meron na naman. Kaya talagang yung gagawa ng kalokohan na wag na lang dyan. Masyado maraming hassle, sabihin nila. Yun naman ang sikreto ng mahusay na security. Bigyan mo ng maraming dadaanan na hassle ang gagawa ng masama. Madi-discourage. Madi-discourage. Ayun.